Ako po ay naniniwala na si House Speaker Martin Romualdez ay isa pong malaking problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, magandang araw mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Breaking news tayo mga kababayan. Eto na, magandang balita po ito. Itong pasabog ni Katunying. Napakagandang balita po ito mga kababayan sapagkat tila napansin, natawagan ng pansin ng Pangulo dito sa nakaraang video na kanyang ginawa. At ngayon mga kababayan, may matindi siyang pasabog. Tila yata bababa na itong si Martin Romualdez mga kababayan sapagkat talagang nakikinita ng Pangulo. Sabi nga dito sa video, si Martin Romualdez talaga ang may malaking problema mga kababayan. Hindi tayo maggagawa ng sarili nating kuro-kuro opinyon. Panoorin na lang po natin itong video ito mga kababayan. Sabay-sabay po nating panoorin. Paano kung magkaisa ang mga Pilipino na gano'n ang gawin? Paano ang buhay natin? Kaya kailangan umaksyon ng presidente dito. Sukdulan. Ito wag na po kayong magagalit sa akin, mga taga-Congress. Sabihan mo na po, Mr. President, si Speaker Martin Romualdez to voluntarily file a leave of absence, that's number one, or altogether, mag-step down sapagkat ang sama na po Ang sama na po nang nangyari. Yung 2025 budget, malala na po. Total, nagkaroon na ng palitan sa Senado. Palagay ko naman, wala na masama na magpalitan sa House of Representatives. Ayun, okay. Remove na natin. Yan, mga kababayan. So that was 1 week ago. Hindi ko alam kung napanood ba to ng Pangulo o napanood ni Speaker o kaya ay napanood ninyo. Basta importante, ako po ay naniniwala na si House Speaker Martin Romualdez ay isa pong malaking problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaki po ang utang na loob niya kay Speaker Martin Romualdez. Naniniwala din po ako doon. Pero ang isa pong matinding pinaniniwalaan ko ngayon, si Speaker Romualdez po ay malaking problema na rin po ng Pangulong Bongbong Marcos. Narinig niyo na po sa akin na mahirap po na sabihin na ang ginagawa ni Speaker Romualdez bilang number 4 sa order of succession at pinsang buo pa ng Pangulong Bongbong Marcos at magkasangga pa po sila ay hindi po batid o walang pahintulot ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganun po ang, kumbaga, tayo na mga ordinaryo mag-isip, ang iisipin natin, lahat ng ginagawa nito, may bendisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang beses ko na po nakausap ng personal ang Pangulo, nakita ko po sa kanya ang kanya pong sincerity na ayusin po ang bayang ito. Kaya lang, nakita ko rin po sa kanya yung predicament o yung pong sabihin nating dilemma. Kung paano, how to solve. Yung, parang ang question how to solve a problem like Martin Romualdez. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. So, hindi po madali yun. Hindi po madali. Tayo kasi mga meron lang Mga meron lang tayo. We are looking from the outside, from the outside. Kaya parang mga kayang-kaya nating gawin ng mga bagay. Pero pag nandun ka siguro, hindi siya madaling gawin. Ang una pong tinamaan nung galit ng Pangulo tungkol po sa national budget. By the way, i-disclose ko po sa inyo na I was able to talk to the President personally sometime in December last year. At ang pinag-usapan po namin ay ang tungkol po sa talamak na katiwalaan sa pamahalaan. At doon po, kinlaro ko sa Pangulo na hindi siya yung sinasabi kong corrupt Sinabi ko sa ibang government institution
At ang sabi ko rin po sa, well, ikuwento ko na rin sa inyo, total nandiyan naman na kayo. Naalala nyo pa siguro yung video na yun no? Nag-viral din yun Ito si Katunying, pag may sinasabi nag-viral nagba-viral din Ang sabi po ng Pangulo, nung napanood daw po niya yung aking video, nagulat daw po siya. Nagulat daw po siya. Pero yung pong pagkagulat niya ay hindi dahil nagalit siya sa akin o ano. Sabi niya, ano ba 'to sinasabi ni Tunying? So, sorry po Mr. President, I will not disclose every detail of our conversation. Baka nga privileged communication yun. Sorry po. Pero ang dating po sa akin nung sinabi ng Pangulo, he had it investigated kung ano po yung sinasabi ko at na-discover niya na totoo ang ating sinasabi. Tungkol po sa mga proyekto, bentahan ng proyekto, malaking masyado ang porsyento at ang natitira na lang po sa proyekto ay kakapiranggot na lang. So nag-imbestiga po ang Pangulo at yun po ang naging dahilan din kung bakit galit na galit po siya. Hindi po sa akin, kundi ang sabi nga po niya I need your help, Tunying, I need your help. Kailangan ko adinanya ang tulong ng iba pang mga mamamahayag. At inulit po niya ito nung, naalala nyo, nung nag-present siya sa 15 contractors, top contractors. Sinabi po niya, sana mas marami pang investigative journalist ang lumitaw para ibilad nyo sa tao. Sabi niya gano'n, sa ang mga kabuktutan na ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. So nung pong sinabi niya yon, tapos nagawa rin siya ng sarili niya investigasyon, ang problema po ng Pangulo ito ewan ko kung nare-realize po niyo to. That was third week of December last year. Nakapasa na po ang budget sa both houses of Congress, yung BICAM So ang sitwasyon na lang po nasa lamesa ng Pangulo, ilang araw na lang natitira bago matapos ang taon. So kailangan niya pong pag-aralan niyo kung alin ang i-veto niya. Actually, meron pong option ng Pangulo na i-veto po yung buong budget Meron po siyang ganung kapangyarihan mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaya lang, kapag ka po ibinito po niya yung buong budget, ang mangyayari po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ay magkakaroon tayo ng reenacted budget. Doon po sa mga nakakaintindi ng isang reenacted budget, kung po yun, parang mapipilay po ang gobyerno doon. So, nailagay ang Pangulo sa isang sitwasyon na, ano ba to, ibibito ko ba to lahat? O mamimili na lang ako ng ibibito ko? Tapos magtitira ako kung ano man yung mga isiningit nitong mga ito at saka hindi ko na lang i-release muna. Yun nga po ginawa ng Pangulo. Nagveto po siya ng item, tapos meron tinawag na malaki, 100 billion din yung parang de facto veto ang ginawa ng Pangulo dahil ang especially yung tinatawag na unprogrammed ay mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, FLR, ginawa po niyang FLR. Ginawa po niyang for later release. At kung di ako nagkakamali, nung nakaraang araw lang, nagtanong ako kung mga gaano kalaki pa yung hindi nare-release sa FLR na yon. Nasa 80 billion pa po yata, humigit kumulang. Ibig sabihin, at least doon sa bagay na yon, hindi na-release yung budget kahit na pinagtibay ng Kongreso plus yung mga almost 30 billion na na-veto niya. So that's a total of more than 100 billion pa rin. At yung pong mga na-release na may tiniyak, sinikap daw nilang malaman kung sino po yung mga proponents. So nakita niyo po, talagang ang Pangulo kaya galit na galit doon, hindi na daw niya nakilala kung yung kanyang budget. Ibig sabihin po kasi nung kanyang budget, yung National Expenditure Program, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Yung NEP, President's Budget, niromansa ng House of Representatives, tapos niromansa ng Senado, at saka pagdating sa BICAM, ginahasa sa BICAM. Patawarin niyo ako sa termino ini-exaggerate ko lang po para po mas namnamin po ninyo. Meron pong nagme-message dito. Ito po. Si Maristela Reyes, baka nakalimutan mo Katunying, pumirma ang Pangulo kaya nanakaw ang pondo ng bayan, sabi po niya. Sana po nakikinig kayo sa sinasabi ko. Ito nga po yung ipinapaliwanag ko mismo
Pero ba't ba ako magpapaliwanag para sa kanila? Ito po yung kinukwento ko based on the perspective that I have. Pero okay lang din po yun. Doon po sa mga nanonood sa atin, kung ang intensyon nyo manood sa akin kahit meron na kayong sariling kaisipan, okay lang din po yun. Kaya lang, maiinis lang kayo sa akin dahil makakarinig kayo na hindi sang-ayon sa inyo pong mindset. Ano? Ako naman andi dito lang para po magkwentuhan tayo, ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo. Okay, so moving forward, ito pong mga katiwalian sa flood control projects, ghost project, substandard project, gusto ko pong sabihin na malala po ngayon. Malala, as in, napakalala. Pero gusto ko rin pong sabihin, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, na ang katiwalian sa pamahalaan, yung substandard na proyekto, overpriced na proyekto, paulit-ulit na mga projects, kabubungkal pa lang ng kalsada, kagagawa pa lang, bubungkalin na naman, etc. etc. Hindi po ngayong taon lang nangyari yon. Hindi lang nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag na po tayong magkunwari. Pinayagan po natin na mangyari sa atin ito. We allow these hooligans to rape our nation. Pinayagan po natin to, mga kababayan. Sabi niyo, hindi, noon kasi 10% lang Noon kasi 20% lang baka nga ganun po ang pagkaintindihan. Pagka 10% lang ninakaw, okay lang. Pag 20% lang yung ninakaw, okay lang. Pag 30% lang yung ninakaw, okay lang. Pag 40% lang ninakaw, okay lang. Ganun po nangyayari ng mga nakaraan. Ngayon kasi 60% na yung nakaw 35%, 20% na lang natitira sa project. At yun nga, naging zero pa yung napunta sa project kasi nga, ghost project, mga magulang at mga mahal na. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo na kung meron mang nakawan sa gobyerno, sa mga project na ito, hindi lang sa DPWH, sa iba pa, ay hindi lang po ngayon. Nangyari po ito nung panahon, yung post-Marcos era. Nangyari po ito nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, Rodrigo Duterte. May nakawan po sa gobyerno. Wala po tayo sa perfectong panahon. Wala po tayo sa perfectong sitwasyon ng mga nakaraan. May mga nakawan po, hindi lang tayo kumikibo. Opo. Kaya wag nating isipin na parang nasa kaluwalhatian tayo ng mga nakaraan. Hindi po totoo 'yun. Ngayon, malala. Yun po yung sinasabi natin. Hindi po ba? Malala. Sobrang lala lang po ngayon. Parang naging institutionalized ang nakawan ngayon. Pero yung sabi nga ng Pangulo, dapat magalit tayo. And in fairness to the President, nung pong nagsalita siya nung sona niya, nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Doon po nagsimula ang lahat. Nung pagkasabi po niyang, mahiya naman kayo, naglibot po siya sa mga government projects, na-discover po niya pati yung mga guni-guni na project. Tapos po ay ipinresenta po niya yung pong mga contractors na malalaki ang nakuha. At nagkaroon na nga po nito, nakita natin. Hindi ba lalo tayong nagalit? Nagalit tayo nung yung pinakitang picture ng katakot-takot na pera na nandun sa lamesa, mga kababayan. Pasensya na kayo mga kababayan ha. Sasagot lang ako sa isang bobong nanonood sa atin ngayon. Sabi nitong isang bobong nanonood sa atin ngayon, pasensya na kayo na gagayahin ko lang yung termino ni Gadon. Hay nako taberna, lumalabas ang pagka-DDS mo. Gusto mo bumaba si Speaker Martin Romualdez tapos gusto mo ipalit yung nagmiyaw na Kiko Barsaga na parang may saltik.
Ay, nako. Dapat talaga magbawas tayo ng mga engot sa engot sa pwede ba yung manonood lang sa akin? Kaya ayoko na nagla-live. Pwede ba yung nanonood sa akin yung maayos lang pag-iisip? Yung maayos lang pag-iisip. Kaya lang hindi naman tayo pwedeng mamili, no. Anyway, mga kababayan, nag-distract ako doon kay Kwan, oo. So, nakita niyo po yung series sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa sabi niya corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon niya? Ni Pangulong Duterte, meron ba kayong naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Ano po? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ang sinasabi lang natin sa Pangulo, kaya tayo nananawagan sa kanya na hilingin niya kay Speaker Martin Romualdez, sapagkat kaya naman niya yon, na mag-leave ito o kaya mag-resign ito sa kanyang panunungkulan bilang Speaker, sapagkat ang dating sa tao, habang nandyan si Speaker Romualdez, lahat ng nangyayari sa Kongreso ay may bendisyon ng Pangulo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Yun po yung sinasabi natin. And finally, dahil po sa kakulitan natin, sapagkat ang sabi mismo ng Pangulo, magalit kayo. We need to be angry. All of us should be angry. Sabi po ng Pangulo, magalit tayo. Ayun. Ngayong araw na to ay may balita po tayo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, na it's either the Speaker will take a leave of absence or he will step down. Pero bagamat isa po ako sa mga nagmungkahi nun, o kaya baka tayo lang unang nagmungkahi nun last week, tungkol sa leave of absence ni Speaker Martin Romualdez. Naisip ko lang, meron ba talaga sa rules ng House yung tinatawag na leave of absence? Di ba, kapag ka nag-leave yung head of agency, normally ang pumapalit doon, yung pong number 2, yung number 2. Ngayon, sino ba ang number 2 sa House? Si JJ Romualdez. JJ Suarez. Nalang ko po. Pero ang balita po natin, dambuhalang balita, ay mukhang ang napupusuan para po maging caretaker ng House of Representatives ay ang Ilocano na si Congressman Bogie D. ng Isabela, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Pero ang tanong ko, magiging masaya kaya ang tao sa leave of absence? At saka kung papalit, halimbawa, si Bogie D nga, Congressman Bogie D ang papalit. Ano ba magagawa niya? Kaya ba niyang mag-institute ng reform sa House of Representatives kung si acting speaker lamang o caretaker lamang? Binabawi ko na yung aking proposal. Binabawi ko na yung proposal ko. Ang proposal ko na, Kuya Jem Señarosa, ay ganito. Ay, nanonood pala sa atin si Kuya Jem Señarosa. Ang akin pong proposal na, Mr. Speaker, ay mag-resign na po kayo.
bilang Speaker of the House. At magbotohan ang liderato ng mga miyembro ng Kongreso kung sino ang gagawing leader. Pero hindi naman yung Kiko Barsaga. Medyo kinakabahan ako doon sa bata na yun kung ano-ano pinagsasasabi, no? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. But anyway, maganda siguro na pagka po may bagong Speaker of the House, magpalitan din ng leadership. Ang ibig sabihin po natin ng leadership, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, yung pong management committee, kumbaga po sa kumpanya. Tanggal yung speaker, dapat tanggal din yung mga deputy speaker. At palibhasa naman ay pinagkakatiwalaan ng Pangulo at baka naman pwede ng ilambing ng Pangulo ang kanyang anak na si Sandro bilang majority leader, pwede naman siyang manatiling majority leader. Pero there should be a total overhaul of the leadership of the House of Representatives. Overhaul meaning from top to the leadership, doon po hanggang sa management. Palitan po, magpalitan po mga magulang. At kung gusto ninyo na magbago ang tingin ng ating mga kababayan, sapagkat sa ngayon po, kung pwede lang siguro na huwag gumamit ng numerong 8 ang mga congressman natin sa kanila pong mga plaka, gagawin nila. Sapagkat alam nila, nasuklam ang ating mga kababayan kapag nalaman na ikaw ay congressman, pag nalaman na ikaw ay contractor, pag nalaman na ikaw ay taga-DPWH, pag nalaman na ikaw ay senador. Yun ang nakakatakot. Nakakatakot po yun if our institutions are damaged. Yung pong reputational damage ang mahirap pong kumpunin, mga magulang at mga... Kung gusto po ng Kongreso na totohanang magbago ang pagtingin ng ating mga kababayan, ang next move after the removal of Speaker Martin Romualdez, either today or tomorrow, pero balita po natin ngayon, dapat po sibakin din ang lahat ng mga deputy speakers, sibakin din ang mga iba pang mga leader sa majority o minority, at kung talagang kailangang si Sandro ang maging point person ng Pangulo dyan, di mamalagi siyang majority floor leader bilang respeto na rin sa Pangulo. Pero kung ang papalitan si Speaker, pero andyan din yung mga Suarez at iba pa, ay nako, wala pong mangyayari. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Hindi ko alam kung totoong tao ito, pero meron pong nag-message sa atin, ang pangalan po niya ay Yawaka, na baka mura nga po ito, no? Ang ideya daw po ay sunugin ang HOR. Hindi po tayo papayag na may ganung klase ng mga kaisipan dito po sa ating usapan, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo, hindi po naman tayo papayag na ganun. Kung gusto po, kung iniisip po nyo, gayahin natin yung Nepal, gayahin natin ang Indonesia at iba pa. We've been there. We've been there, mga kababayan. Wala pong nangyari. Wala pong nangyari. Marami pong mga prosesong legal pero hindi po karahasan. Ano po? Wala pong maliban na lang kung gusto niyo magsara na tong bansa na to, sige po, magkaroon tayo ng karahasan kung gusto po ninyo. Pero ako po personally, nananawagan po ako sa inyo, kung sino man po ang gustong maging Nepal ang Pilipinas, magpunta lang po kayo sa Nepal. Kung gusto po nyo maging Indonesia ang Pilipinas, magpunta po kayo sa Indonesia. Yes, we are in a democracy. Pwede po tayong magsalita kung ano ang gusto nating sabihin because we are free to say what we have to do. We have to say na hindi po nalalabag ang karapatan ng iba. Yun lang po yung ating sinasabi. Pero para po mag-incite ng karahasan, wag na wag po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo. Wag po tayong magpupunla ng karahasan sa damdamin. Especially ngayon, ang dami-dami pong mapaniwalain. Ang dami-dami pong gullible. Pwede pong magsalita. Pwede pong magsalita.
ito, yung pagpapatalsik kay Speaker Romualdez, pwede nga, tagal na nating inihingi yun. Kayo, gusto nyo rin hingin yun. Pero para mauwi sa karahasan. Saka huwag kayong masyadong nagpapaniwala sa mga kwentong kutsero. Katulad nito, sabi ni Maintang Bong, si Martin at Lisa Marcos, master niyan. Alam nyo ba kung kailan pa magkaaway itong dalawang to? O yan hindi nyo alam yan. Sabihin nyo, no, practical lang yung away na yan. Palibasa nga mahilig kayong makinig sa chismis, hindi nyo alam yung totoong kwento. Anyway, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Bakit si Sandro, bubulungan lang niya, tiyuhin niya? Bakit di pwede ipalit yung may dignidad at di mabulungan yan? Di pa, ano daw? Ano daw? Ano daw? Sabi ko sa inyo, yung mga engot, wag nang manonood dito sa ating, pamisa-misa na nga lang akong mag-live. Yung ibang nanonood sa atin, engot pa. Di po ba? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Dati ang aking pangarap, kaya ako naglalalive, mabawasan ng isang engot bawat araw, happy na ako. Ngayon parang nadagdagan pa. Anyway, so let's wait and see. Our time now is 3 o'clock in the afternoon. Bandang alas 4 po ay magkakaroon po ng sesyon magkakaroon po ng sesyon ang Kongreso at malalaman po natin what will happen. Is it today? Is it gonna be today or tomorrow? Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Yeah. Pero tayo, wag po nating tantanan, wag nating tigilan ang pagsubaybay sa mga isyong pambayan. Opo. Wag po nating kalimutan na tayo po ay nagtatrabaho araw-araw. Naiisip ko nga yung kinukwento ng anak ko, si Zoe. Alam niyo si Zoe, magaling mag-speech yung anak ko na yan . Pati naman si Helga, sabi ni Helga sa ni Zoe. Mula nung sila nagkaisip, hindi na nila ako nagigisnan sa umaga. Pagising po nila sa umaga, wala na tatay nila. Ibig sabihin, madaling araw pa lang po, maalis na ako ng bahay para po magtrabaho. And this has been going on since I was a bachelor. Apo, matagal na. Kumbaga tayo po ay kumakayod mula umaga. Ako, naranasan ko din yung nararanasan ngayon ng maraming kabayan. Nagko-commute, inaabot ng matinding traffic. Tapos, pagka uwi mo sa bahay, isipin mo, meron ba tayong sasaing dyan? Di ba? Naranasan natin pare-pareho yan . Merong hihingin sa iyo anak mo, hindi mo alam kung may maibibigay ka, di ba? Kababayan, mahirap. Bakit natin kinukwento yon? Sapagkat mahirap talagang mabuhay, pero ang ginagawa po natin, at least, ewan ko kayo pinipilit natin na mabuhay na hindi umaasa sa gobyerno. Pero alam nyo ba, habang yun ang ating mindset, ay ang gobyerno ay umaasa naman sa atin. Bakit ko sinabi? Sapagkat lahat ng ginagawa mo, pag nagtrabaho ka, pag bumili ka, may pinundar ka, lahat na yun, may mga buwis po tayong binabayaran . Nagbabayad tayo, kaya kailangan tayo ng gobyerno. Ano po? Tapos, bakit hindi ka magagalit? Pero dapat control yung galit natin . Paano hindi ka magagalit? Makikita mo, isang lamesa punong-puno ng pera. Pinag-ahati-hatian lang nila. Pera natin yun . Kaya nga nakakagalit po mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Yun yung sinasabi ko. Hirap na hirap tayo. Tapos, ganun lang nila lustayin ang pera ng bayan. Kaya, dapat managot. Makulong. Maparusahan ang mga dapat maparusahan. Hindi pwedeng, galit lang tayo. Galit-kuan lang tayo. Tapos, wala na. Hindi po tayo papayag na ganun. Dapat may managot. Kaya nga binibigyan ko ng credit ang Pangulo dahil ako ay 50 anyos na. Mula po nung ako'y hindi naman elementary, nung high school, naiisip ko na, bakit ba ang daan namin? Pagpupunta ako sa eskwela, nakasakay ako sa jeep.
bagong paligo ako. Pagdating ko sa eskwelahan namin sa San Isidro, Nueva Ecija, mula sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, bakit ba ang buhok ko parang nilagyan ng spray net? Hindi ko naman ito nilagyan ng pulbos. Bakit ba? Sapagkat dumaan po ako sa lubak-lubak na kalsada na napakaalikabok pa, dyan sa may sapang Haen, Nueva Ecija, naninigas yung buhok mo. Lagi tuloy akong may tagyawat nun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Noon pa lang, parang naisip, may mali dito eh. Di ba? May mali. Bakit yung kalsada na to kaiksi-iksi naman, ba't hindi pa tumapasimentuhan? Noon pa yun, naiisip mo na. Imagine niyo po, mula nung tayo nagkaisip, pinagnanakawan na tayo ng mga taong ito na pinagtiwalaan po natin. Pero, mula po noon, wala naman talagang totohanang nagsasalita. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kay Pangulong Bongbong Marcos kasi kung hindi po niya inamin ito na may problema, bagamat ngayon nga bumabalandra sa kanya, yung iba dyan nagagalit. Ang gusto nga ibang sasama sa rally sa September 21, mag-resign daw si BBM para daw maupo si BP Sara. Ibang usapan naman yun. Hindi natin sasang-ayunan yung resign ganito, resign ganon. Hindi po ganon ang ating layunin. Sinasabi lang natin, kaya natin sinasabing salamat din kay BBM sapagkat kung hindi po niya ginawa ito, baka pinapaya, tuloy-tuloy lang. Sige, tuloy-tuloy lang kayo. Bumili lang kayo ng lahat ng sasakyan gusto niyo bilhin. Bumili kayo ng eroplanong kaya niyo bilhin. Isuot niyo ang mga magagarang sasakyan. Ipagmalabang, isungal-ngal niyo sa mukha namin kung paano niyo kami Ganon, pumayag tayo eh. Pumayag lang po tayo doon, mga kababayan. Kaya, tama lang na, Mr. President, yung sinabi mo na kung hindi ka presidente ay pupunta ka sa kalsada. Hindi po, Mr. President. Ang totoo, kahit po kayo ay presidente, sumama na po kayo sa rally na to. Sumama na kayo sa rally. Ano po? At saka, yung binanggit nyo kahapon na walang sasantuin kahit si Martin o si Saldico, kahit kamag-anak, sige po, aasahan po namin yan. At dito po susukati ng bayan kung ano pong legacy ang maiiwan ninyo, Mr. President. Kung kayo po ba magaling lang magsalita o kaya nyong gawin, ito pong sinabi nyo. Sana po tuloy-tuloy. Malaki po ang inaasahan natin dito sa Independent Commission na to. Justice Andres Reyes, Secretary Babe Singson, birthday boy, CPA Rosana Fajardo, at Mayor Benjamin Magalong. Okay? Maraming salamat po mga kababayan. Mag-iingat po kayo. God bless. Bye! Happy weekend! Yoo-hoo!